King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1570. Ang wakas ng labanan. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay mabilis na lumaki. Sa simula, ang Heaven Lord ang may ganap na kapangyarihan habang si Zhao Fang ay kailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang bahagya na mapanatili ang kanyang sarili na buhay. Ngunit ngayon, maaaring direktang labanan ni Zhao Fang ang Heaven Lord at kahit na ang ganting atake. Mawala. Umungal ang Heaven Lord habang ginagamit niya ang kakayahan ng kanyang mata. Mabilis siyang nawala at muling isinara ang distansya kasama ang 5 God ay deities. Huwag mo nang isipin iyon. Umungol si Zhao Fang, pinaandar ang kanyang kakayahan sa realization para mapalapit sa Heaven Lord. Intrusive Dream. Ang kanyang Dream Pseudo-Ancestral Eye ay bumaling, dahilan upang ang Dream Dimension sa kanyang paligid ay naging mas malaki at mas makatotohanan. Sa sandaling malapit na si Zhao Fang sa Heaven Lord, ang Dream Dimension ay biglang nagsara na parang bulaklak na namumukadkad, na bumabalot kay Zhao Fang at sa Heaven Lord. Dati ay nagawa lamang ni Zhao Fang na hilahin ang kanyang mga kalaban sa Dream Dimension sa pamamagitan ng paghila sa kanilang isipan, ngunit ngayon, magagamit ni Zhao Fang ang kanyang inaasahang Dream Dimension para lumunin ang kanyang kaaway. Masira ka para sa akin. Naramdaman ng Heaven Lord ang panganib at ang kanyang gitnang mata ay nagsimulang magningges. Ang Grey-White Giant ay naging mas solid habang ibinuka nito ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng isang nakakatakot na heavenly daw na enerhiya na naghahangad na basagin ang lahat ng bagay sa landas nito. Buzz. Boom. Ang buong Dream Dimension ay umindayog, maraming bitik ang lumitaw dito kung saan tumama ang mga palad ng abuhing puting higanti. Hindi siya kayang hawakan ng Dream Dimension. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Matagal na niyang nahulaan ito. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ng Heavenly daw ay may ganap na kontrol sa lahat ng iba pang enerhiya, at napakahirap na sugpuin ito gamit ang iba pang mga enerhiya. Siyempre, pinaplano lang ni Zhao Fang na hawakan ang Heaven Lord saglit para makatakas ang ibang mga God Eye. Gayunpaman, kung ang Heaven Lord ay umalis sa Dream Dimension, mas mahihirapan akong makuha siya muli. Malungkot ang mukha ni Zhao Fang nang magsimula siyang mag-isip. Makapangyarihan ang Heaven Lord, at ang pinakamaraming magagawa ni Zhao Fang sa ngayon ay ang pagdepensa at pag-counterattack. Ang pagsisikap na pigilan ang isang dalubhasa na tulad nito ay medyo mahirap. Ang Dream Dimension ni Zhao Fang ay nasa bingit na ng pagkawasak. Kahit na magagawa ni Zhao Fang ang gusto niya sa loob ng Dream Dimension, mahihirapan pa rin siyang patayin ang Heaven Lord. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Lord ay mayroon na ngayong Ancient God Devil Body, ang Samsara Immortal Body, at ang kapangyarihan ng Life God Eye. Kailangang agad siyang patayin o hindi papatayin. Higit sa lahat, ang enerhiya ng Heavenly daw ay lubos na lumalaban sa enerhiya ng Dream. Bilang karagdagan, ang Dream God ay ni Zhao Fang ay walang kakayahang umatake. Kung gusto niyang pigilan o talunin ang Heaven Lord, kailangan niya ng mas malaking offensive power, o kung hindi, kailangan ng kaliwang mata niya na higit pa sa Heavenly Daw God ay ng Heaven Lord's Heavenly Daw God. Tama, ang Ancient God Devil Body ay konektado sa Ancestral Eye. Biglang naalala ni Zhao Fang ang sinabi ng Heaven Lord noon. Ang kapangyarihan ng Ancient Race ay lumalaban din sa enerhiya ng Heavenly daw at mas malakas kaysa sa anumang uri ng enerhiya. Kung mahawakan niya ang enerhiya na ito at gamitin ito para palakasin ang kanyang Dream Pseudo-Ancestral Eye, ang kanyang kakayahan sa opens iba ay mapapalakas ng husto. God Eye. Duplication. Nang malapit nang mabasag ang Dream Dimension, itinuon ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa katawan ng Heaven Lord. Buzz. Whoosh! Isang mapangarapan na alon ng liwanag ang dumaan sa katawan ng Heaven Lord, masusing sinusuri ang komposisyon ng bloodline ng Ancient God. Sa lohikal na pagsasalita, hinding-hindi magagawa ni Zhao Fang na duplicate ang Heaven Lord's Ancient Race bloodline. Pagkatapos ng lahat, ang bloodline ng Heaven Lord's Ancient Race ay may mas mataas na antas kaysa sa alinmang God Eye. Gayunpaman, ang Dream Pseudo-Ancestral Eye ay hindi na pinamamahalaan ng logika at sentido komon. At bukod pa, ang Dream Dimension ay hindi pa nabasag. Sa loob ng Dream Dimension, maaaring gamitin ni Zhao Fang ang enerhiya ng Dream Origin sa pinakamalaki nito.
Pinagsama-sama ang tatlong kakayahan ng God ay duplication, realization, at dream dimension. Buzz. May lumabas na kaunting dugong ginto at pilak sa panaginip na dagat sa paligid ni Zhao Fang, na naglalabas ng enerhiya na nagpang-inag sa lahat ng iba pang nilalang sa takot. Parami ng parami ang dugong ito na lumabas at tumagos sa katawan ni Zhao Fang. Biglang naramdaman ng Heaven Lord ang bloodline energy ng ancient race. Anong pinaplano niya? Madilim na tinitigan ng Heaven Lord si Zhao Fang. Walang kabuluhan para kay Zhao Fang na lumikha ng ancient race bloodline sa dream dimension. Pagkatapos ng lahat, kapag nasira ang panaginip, lahat ng nilikha sa panaginip ay mawawala. Sinaliksik niya ang dream daw. Sa loob ng dream dimension, maaaring maimpluwensyahan ng isang tao ang mga kalaban at mapatay pa sila, ngunit ang mga epekto ng dream dimension ay hindi magagamit upang baguhin ang sarili. Kung hindi, ang isang tao ay maaaring mangarap lamang sa kanilang sarili na maging isang Diyos at pagkatapos ay magising bilang isang Diyos. Ancient Race. Si Zhao Fang ay umungal habang ang kanyang dugo ay unti-unting napalitan ng dugo ng Ancient Race. Boom! Isang ligaw na bloodline na enerhiya na yumanig sa kalangitan ang bumulaga mula sa kanyang katawan, bumaril sa kalangitan kasama ng magulong mga daloy ng gintong pilak na liwanag. Ang katawan ni Zhao Fang ay nababalot ng gininto ang pilak na liwanag at lumaki sa taas na 1,000 talampakan, halos magkapareho sa katawan ng Heaven Lord. Masira ka para sa akin. Malamig na umungal ang Heaven Lord habang sumasabog siya ng buong lakas. Binasag ng napakalaking multo ng Heavenly daw ang Dream Dimension, na ginawa itong hindi mabilang na mga tipak. Nawala ang lahat sa loob ng panaginip. Ngunit, umiral pa rin ang devil body ni Zhao Fang. Hindi. Paano ito mangyayari? Ang Heaven Lord ay natigilan hanggat maaari. Sa lohikal na pagsasalita, ang napanaginipan ni Zhao Fang ay dapat na nawala kasama ng panaginip. Okay. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Ang bloodline ng ancient race ay nagdulot sa kanya ng mas malaking kapangyarihan sa opens iba. Boom! Bang! Naghagis siya ng suntok, nagpadala ng bola ng gintong pilak na liwanag. Mas malakas. Mas malakas. Ang kanyang dream pseudo-ancestral eye ay bumaling, at ang panaginip na liwanag ay namilipit sa enerhiyang kamao. Biglang lumawak ang kamao, at dumami ang kapangyarihan nito. Imposible. Ito ay isang pekeng ancient race bloodline. Ang Heaven Lord ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga bakas ng kabaliwan habang siya ay nagpapalipat-lipat ng kanyang sariling ancient race bloodline at sumuntok. Boom! Bang! Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa kawalan. Bago pa kumalat ang pagsabog, nagkaroon na naman ng isa pang pagsabog. Ang Ancient God Devil Body ay hindi lamang nadagdagan ang aking kapangyarihan sa opens iba, kundi pati na rin ang aking kakayahan sa pagtatanggol. Dati, si Zhao Fang ay hindi nang ahas na lumapit ng husto sa Heaven Lord, ngunit ngayong mayroon na siyang Ancient God Devil Body at ang kapangyarihan ng Dream Origin, ano ang masama sa pagiging malapit? Bukod dito, natuklasan ni Zhao Fang na ang Ancient God Devil Body ay tunay na nagpapalakas ng kapangyarihan ng kanyang mata. Ilang sandali lang ay naging mas malakas na ang dalawa. Ang Dream Pseudo-Ancestral Eye ay nag-evolve na ngayon sa mas mabilis na bilis. Boom! Bang! Nang inag ang mundo nang lumipad ang gutay-gutay na katawan ng Heaven Lord mula sa magulong bagyo, ngunit ilang saglit lang ay gumaling ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, kahit na gumaling na ang kanyang mga sugat, nanatili ang gulat sa mukha ng Heaven Lord. Heavenly daw Divine Rage. Ang mukha ng Heaven Lord ay sumingit sa kabaliwan, at ang Heavenly daw Pseudo-Ancestral Eye ay baliw na lumingon, ang kanyang Heavenly daw na enerhiya ay nagaapoy. Ang napakalaking gray-white phantom ay nagliliyab na may puting apoy at naglabas ng nakakatakot na pressure na ang lahat ng fan universe ay nanginag. Mamatay. Sumigaw ang Heaven Lord. Ang gray-white phantom ay nagtransform sa mga bola ng banal na liwanag na bumaril pasulong. Ito ang pinakamalakas na pag-atake na magagamit ng Heaven Lord, at nangangailangan ito ng pagsunog ng malaking halaga ng Heavenly daw origin. Dream World. Si Zhao Fang ay hindi natinag at pinaandar ang kanyang Dream Pseudo-Ancestral Eye.
Isang mapanaginipan na liwanag ang kumalat mula sa kanya, na ginagawang mga bagay sa paligid niya ang lahat ng bagay sa paligid niya na parang mga panaginip lang. Boom boom boom. Ang mga nakakatakot na bola ng banal na liwanag na iyon ay lumipad sa rehiyon, lumipad sa ancient god devil body ni Zhao Fang, at lumipad sa higanteng kulay panaginip. Ngunit nakatayo lang si Zhao Fang doon, lubos na hindi nasaktan. Parang lahat ng bagay sa mundo maliban kay Zhao Fang ay isang ilusyon. Dahil isa itong ilusyon, natural na hindi ito makakaapekto kay Zhao Fang. Sa pagmulat ng kanyang mata, nakita ni Zhao Fang ang maraming eksena at naunawaan ang maraming katotohanan na hindi alam ng mga tao. Ang paglipat na ito ay naitala sa kanyang kaliwang mata. Maaari nitong gawing ilusyon ang lahat sa paligid. Tapos na, Heaven Lord. Tumingin si Zhao Fang sa Heaven Lord at mahinahong nagpahayag. Hindi. Nang magsimulang maglakad si Zhao Fang, ang Heaven Lord ay natakot at nagsimulang tumakbo. Tumigil ka. Umungol si Zhao Fang. Ang kanyang ancient race at dream pseudo-ancestral eye energies ay nag-activate at nagpakawala ng nakakatakot na pag-atake. Ang Heaven Lord, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ay karaniwang ginamit ang lahat ng kanyang heavenly daw origin. Ang huling pag-atake, sa partikular, ay nakakonsumo ng malaking halaga ng enerhiya. Siya ay humina lamang habang ang kanyang kalaban ay lumakas. Wala na siyang laban kay Zhao Fang. Zhao Fang, hindi mo ako mapapatay, kaya bakit hindi natin tapusin ang mga bagay dito? Tumawag ang Heaven Lord, ngunit tumakas pa rin siya ng mabilis hanggat kaya niya. Imposible. Malamig at walang malasakit ang ekspresyon ni Zhao Fang. Malaki ang naiintindihan ni Zhao Fang sa pamamagitan ng mga alaalang nakatatak sa kanyang kaliwang mata. Ang lakas ng Eight Great God Eyes ay nagpapanatili sa lahat ng batas ng Fan Universe, at ang layunin ng Heaven Lord ay umalis sa universo na ito. Sa sandaling umalis siya na may kapangyarihan ng Eight Great God Eyes, ang buong Fan Universe ay mawawasak. Boom! Bang! Sa tuwing lalapit si Zhao Fang sa Heaven Lord, magpapakawala siya ng matinding pag-atake para pahinain ang heavenly daw energy ng Heaven Lord. Ang pagtugis na ito ay hindi nagtagal, ngunit ang dalawa ay sapat na malakas upang masakop ang higit sa kalahati ng ancient desolate realm of gods sa isang segundo. Nawasak ba ang lahat? Ibinaba ni Zhao Fang ang kanyang ulo at sumulyap. Ang labanan ng dalawang pseudo-ancestral eyes ay nag-iwan sa buong ancient desolate realm of gods na gumuho at nagkawatak-watek. Maging ang mga panlabas na sukat ay tila naapektuhan. Hindi maiwasang isipin ni Zhao Fang ang Continent Zone at ang Azure Flower Continent. Tapusin na natin ito. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay lumalakas, at ngayon ay ganap na nitong nalampasan ang pseudo-ancestral eye ng Heaven Lord. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, nagpadala ng isang globo na kulay panaginip. Hindi. Nanginginig ang katawan ng Heaven Lord habang siya ay sumisigaw sa takot. Ngunit siya ay lubhang mahina ngayon, at si Zhao Fang ay napakalakas na ngayon na imposible para sa kanya na lumaban. Hindi niya naiwasan ang pag-ataking ito. Buzz. Nilamon ng Dream Sphere ang Heaven Lord, at gaano man siya nagpumiglas, hindi siya makatakas. Zhao Fang, hayaan mo akong mabuhay. Handa akong isuko ang Heavenly daw Ancestral Eye. Bukod dito, ang iyong kaliwang mata ay isang Ancestral Eye. Isa kang walang talo na pag-iral, at walang kapangyarihan ang maaaring magbanta sa iyo. Nagsumamo ang Heaven Lord. Sigurado na siya ngayon na ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay isang Ancestral Eye. Ito lamang ang makapagpaliwanag kung paano naging napakabilis ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Ito ay dahil ang kaliwang mata sa kalakasan nito ay isang Ancestral Eye, at ngayon, ito ay nasa bingit ng ganap na paggising. Napilitan ng Heaven Lord na aminin na siya ay natalo. Hindi niya akalain na may isa pang Ancestral Eye sa tabi ng natuklasan niya sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisiyasat. Walang ekspresyon si Zhao Fang, at mukhang hindi siya natinag sa balitang ito. Gaya ng sinabi ng Heaven Lord, ang kaliwang mata niya ay isang Ancestral Eye. Sa sandaling ito, whoosh! Isang nasirang puting barkong pandigma ang lumipad, at isang kahangahangang elder ang dahan-dahang lumabas. Chanwu. Tumingin ang Heaven Lord kay Yu Chanwu na may komplikadong ekspresyon. Tianshu, natalo ka. Tumingin si Yu Chanwu sa Heaven Lord at bumantong hininga. King of Gods,
Kabanata 1571. Ang bugtong ng Fan Universe. Oo, natalo ako. Ang mukha ng Heaven Lord ay naging malumanay habang ang kanyang isip ay bumagsak sa kanyang mga alaala. Noong unang panahon, ang Heaven's Legacy Race ay hindi sinasadyang pumasok sa mundong ito at nabilanggo sa loob nito, hindi nakaalis. Ang layunin ng Heaven's Legacy Race ay palaging umalis sa lugar na ito, ngunit mayroong dalawang solusyon sa pag-alis, na nagresulta sa isang schism. Ang Heaven-defying faction ay naghangad na mahanap ang pinakadakilang kapangyarihan ng mundong ito at dalhin ang lahat ng mga mapagkukunan ng mundo kapag sila ay umalis. Ang solusyon ng Sage faction ay ang mapayapang manirahan dito hanggang sa dumating ang tamang sandali. Ang dalawang paksayon ay hindi maituturing na mga kaaway. Maaari pa nga silang ituring na mga matandang kaibigan. Ibang landas lang ang tinahak nila para makamit ang iisang layunin. Ang Heaven Lord ay palaging naniniwala na ang kanyang solusyon ay ang tama, at maaari niyang pangunahan ang Heaven's Legacy Race palabas sa lugar na ito. Ngunit sa huli, nabigo siya. Zhou Fang, hayaan mo siyang mabuhay. Biglang sabi ni Yu Chanwo. Ano? Natigilan ang Heaven Lord. Hindi niya akalain na hihingi ng awa si Yu Chanwo para sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay parehong mga henyo ng Heaven's Legacy Race na minsan ay nagbahagi ng isang napakalapit na relasyon. Sadyang magkaiba sila ng mga ideya, kaya sila ay gumawa ng kanilang sariling paraan upang patunayan ang kanilang sariling mga ideya. Walang sinabi si Zhao Fang. Ang pag-uugali ng Heaven Lord ay hindi mapapatawad. Ang labanan ng dalawang pseudo-ancestral eyes ay nagdulot ng pagkawasak sa ancient desolate realm of gods, at maging ang panlabas na sukat ay naapektuhan. Bukod pa riyan, ang spatial na tela ng Fan Universe ay puno ng mga butas at malubhang na pinsala. Ang bilang ng mga namatay mula sa digmaang ito ay hindi mabilang. Zhou Fang, ang iyong mata ay marahil ang isa pang ancestral eye. Kung makukuha mo ang kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral Eye, maliligtas pa rin ang mundong ito. Nagpatuloy si Yu Chanwo. Ang Heavenly Dao Ancestral Eye at ang mata ni Zhao Fang ay malinaw na hindi pareho, kaya tiwala si Yu Chanwo na ang mga ito ay dalawang ganap na magkaibang ancestral eyes. Ang dalawang ancestral eyes ay may magkaibang kakayahan, ngunit pareho silang walang kapantay at lumalaban sa langit. Kung ang mata ni Zhao Fang ay nagmature sa antas ng ancestral eye, marahil ay maaari niyang ayusin ang ancient desolate realm of gods. At ang Heavenly Dao pseudo-ancestral eye ng Heaven Lord ay mayroon ding kapangyarihan ng Samsara God Eye, upang ang mga namatay sa labanan ay maaaring mabuhay muli. Sige, pumapayag ako. Ililigtas ko ang kanyang buhay. Tretuhin mo lang ito bilang pagbabalik ko sa iyong pabor. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisip, pumayag si Zhao Fang. Nakilala ni Yu Chanwo si Zhao Fang sa Azure Flower Continent at tinulungan siya ng maraming beses. Kung wala siya, si Zhao Fang ay hindi na umabot sa puntong ito. Kaya, nagpasya siyang sumang-ayon sa kahilingan ni Yu Chanwo sa pagkakataong ito. Ano? Ang Heaven Lord ay natigilan muli. Pumayag si Zhao Fang. Susubukan kong palabasin ang iyong mga tao sa lugar na ito. Dagdag ni Zhao Fang. Pumayag siya sa kahilingan ni Yu Chanwo, ngunit gusto rin niyang matupad ang isa pa nilang hiling. Sa mga alaala ng Dream Ancestral Eye, ang Dream Ancestral Eye at ang Heavenly Dao Ancestral Eye ay ang dalawang pinakamataas na kapangyarihan ng Fan Universe. Eksaktong pagkakaroon ng dalawang ito ang nagbigay daan sa Fan Universe na patuloy na gumana. Kapag ang mga mata ni Zhao Fang ay ganap na namulat sa antas ng Ancestral Eye at nakuha niya ang Heavenly Dao na enerhiya, maaaring maipadala niya ang Heaven's Legacy Race palabas ng universo na ito. Maraming salamat. Napangiti si Yu Chanwo. Kung magagawa ito ni Zhao Fang, nangangahulugan ito na tama ang paraan ng Sage faction, at sila ang manggaguna sa Heaven's Legacy Race palabas ng Fan Universe. Siyempre, hindi na ito mahalaga. Zhao Fang, nanalo ka. Masasabi mo ba kung saan nanggaling ang iyong ancestral eye? Huminahon ang Heaven Lord, at isang matalim na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Ang Heaven's Legacy Race ay isang lahi na pinahahalagahan ang kaalaman, at nagkaroon sila ng matinding pagnanais na malaman ang tungkol sa hindi alam. Ngayon ko lang din nalaman yan. Huminga ng malalim si Zhao Fang.
Ang pagmulat ng kanyang mata ay hindi lamang nagmula sa napakalaking kapangyarihan, kundi pati na rin ng maraming katotohanan na hindi alam ng iba. Noong unang nilikha ang Fan Universe, mayroon lamang isang kontinente na tinatawag na Desolate Continent. Maraming makapangyarihang pag-iral at uri ng hayop ang naninirahan sa kontinenteng ito, makapangyarihang mga lahi na hindi kasama sa 10,000 ancient races. Ngunit ang numero uno ay ang ancient race, na nangingibabaw sa kontinente. Kung bakit napakakapangyarihan ng ancient race, ang mga ordinaryong tao ay naniniwala na ito ay dahil ang kanilang bloodline ay sadyang walang kapares sa kapangyarihan. Sa totoo lang, sa loob ng ancient race ay naninirahan ang dalawang ancient ancestral gods na hindi alam ng iba. Ang dalawang ancestral god na ito ay ang mga avatar ng Heavenly Dao Ancestral Eye at ng Dream Ancestral Eye. Kinokontrol nila ang kabuuan ng Fan Universe. Sila ang mga King of Gods. Ngunit hindi kayang hawakan ng isang bundok ang dalawang tigre, at ang pagkakaroon ng dalawang ancient ancestral gods ay naging sanhi ng pagkawatak-watak ng ancient race. Habang nabubuo ang mga pag-aaway, sa wakas ay sumabog sila sa digmaang God Devil. Ang lahat ng lahi ng Desolate Continent ay nakibahagi sa digmaang ito, at sa huli, maging ang dalawang ancient ancestral gods ay kumilos. Ngunit ang dalawang ancient ancestral gods ay masyadong makapangyarihan. Ang Desolate Continent ay nabasag sa mga butil ng alikabok, at ang Fan Universe mismo ay napilitang palawakin. Walang nakakaalam tungkol sa nakakatakot na labanan sa pagitan ng dalawang ancient ancestral gods. Ang mga alaala lamang sa loob ng Dream Ancestral ay ang nagsabi kay Zhao Feng kung gaano kakilakilabot ang labanang ito. Ang labanang ito ay nagpawi sa Desolate Continent. Kung ikukumpara, ang pinsalang ginawa ng labanan sa pagitan ni Zhao Feng at ng Heaven Lord ay medyo maliit. Sa huli, dahil sa magkatulad na lakas ang ancestral ancient gods, pareho silang namatay. Ang ancestral eye ng Heavenly Dao Ancestral God ay nahahati sa 8, ang 8 Great God Eyes. Nanatiling kumpleto ang mata ng Dream Ancestral God at nahulog sa isang butil ng alikabok. Ang butil ng alikabok na ito ay ang Azure Flower Continent. Kaya ang mundong ito ay may dalawang ancestral eyes. Ngumiti ang Heaven Lord. Sinagot ang bagtong na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Bakit nahati sa 8 ang Heavenly Dao Ancestral Eye? Maaaring sabihin ng isa na ito ay gawa ng Dream Ancestral Eye. Bakit napakalaki ng pag-unlad ng kanyang plano na pagsamahin ang Heavenly Dao God ay pagkatapos niyang makuha ang dugo ni Zhao Feng? Dahil si Zhao Feng ay may Dream Ancestral Eye, at ang Dream Ancestral Eye ay naglagay ng enerhiya ng Ancestral Eye sa katawan ni Zhao Feng. Ibigay mo ang Heavenly Dao Energy. Iniabot ni Zhao Feng ang isang kamay. Tumango ang Heaven Lord at nagsimulang makipagtulungan. Gusto niyang makuha ang pinakamalakas na kapangyarihan ng mundong ito at lahat ng mahahalagang bagay nito bago umalis, ngunit ang pangunahing layunin niya ay ang lisanin lamang ang mundong ito. Nabigo siya, kaya kung ang Diyos ng mundong ito ay handang patawarin ang kanyang mga pagkakamali, wala siyang masasabi at maaari lamang makipagtulungan. Swish. Ang kulay abong-puting mga daloy ng liwanag ay lumipad palabas sa noo ng Heaven Lord at pumasok sa kamay ni Zhao Feng, na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang kaliwang mata ay ang Dream Ancestral Eye. Kung ang pinakamataas na kapangyarihang ito ay umiral kasama ng isa pang katulad na pag-iral, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kaya, inimbak ni Zhao Feng ang enerhiya ng Heavenly Dao sa kanyang kanang mata. Unti-unti, nagsimulang magbago ang kanang mata ni Zhao Feng, naging kulay abo-puti at walang emosyon. Ang pasulyap lang dito ay magdudulot ng takot sa puso. Sa kabilang banda, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nakakasilaw at napakarilag, na nagtanim sa iba ng pagnanais na makalapit. Ilang sandali pa, nawala ang mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord. Kasabay nito, sa ibang lugar sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang space-time, death, divine punishment, at myriad forms gods ay nakatayo sa kawalan. Sino lang nanalo? Ang divine punishment god ay may matinding ekspresyon. Ang labanan sa pagitan ni Zhao Feng at ng Heaven Lord ay nagpang-inag sa Ancient Desolate Realm of Gods at sa lahat ng Fan Universe. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay nasa kalagitnaan ng pagguho. Ang mga piraso nito ay nakakalat sa paligid, ngunit ang panginginig ay biglang tumigil.
Nangangahulugan ito na tapos na ang labanan. Ang mga god ay deities at lahat ng iba pang mga gods ng ancient desolate realm of gods ay sumilip sa magulong kawalan, gustong malaman kung sino ang nanalo. Sa sandaling ito, nagpadala ng salita ang destiny god ay na si Liu Qingxen. Ang apat na god ay deities sa wakas ay nakahinga ng maluwag at nakahinga. Kumalat ang balitang ito sa kaharian. Natalo ang heaven-defying faction. Sa kabilang dulo, nawala ng Heaven Lord ang lahat ng kanyang heavenly daw energy. Si Zhao Feng ay nakatayo sa kawalan, ang lakas na ipinalabas niya ay nakakatakot kaya ang iba ay likas na gustong umatras. Ang heavenly daw energy at dream energy ay parehong enerhiya na higit pa sa enerhiya ng sinumang Diyos sa fan universe, at ang dalawang enerhiyang ito ay maaaring magkaisa sa isa't isa. Ang relasyong ito sa isa't isa ay naging dahilan upang lumakas ang dalawang mata, at ang kapangyarihang pinalabas ni Zhao Feng ay naging sanhi ng pagyanig muli ng ancient desolate realm of gods. Bumalik tayo sa ngayon. Masyadong malakas ang kapangyarihang ito. Si Yu Chanwo at ang Heaven Lord ay bumalik sa puting barkong pandigma. Ang dalawang pinakamataas na enerhiya na ito ay masyadong malakas. Malamang na kailangan ni Zhao Feng ng ilang oras bago niya ganap na makontrol ang mga ito. Walang dapat problema. Ungol ni Yu Chanwo. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ang pinagmulan ng pagkabalisa na ito ay ang alamat na iyon. Kapag nagbukas ang kataas-taasang ancestral eye, lahat ng bagay sa mundo ay mawawala. Ngunit ngayon na naisip niya ito ay imposible. Pagkatapos ng lahat, dalawang ancient ancestral gods ang umiral sa malayong nakaraan ng fan universe. Feng. Matalim na tinitigan ni Liu Qingxen si Zhao Feng bago sumunod sa barkong pandigma. Napakalakas ng enerhiya. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at naramdaman ang walang hangganang enerhiya sa loob niya. Ang Dream Ancestral Eye, sa partikular, ay mabilis na nagising, at ito ay umabot na sa hindi maisip na antas. Biglang naramdaman ni Zhao Feng na ang Heavenly Dao Pseudo Ancestral Eye ay tumigil sa paglaki sa kapangyarihan. Siyempre, dahil sa pagpapasigla ng Dream Ancestral Eye, ang Heavenly Dao Pseudo Ancestral Eye ay naging mas malakas kaysa sa Heaven Lord. Sa kapangyarihang ito, tiyak na matutulungan ko ang Heaven's Legacy race na umalis sa lugar na ito. Ngumiti si Zhao Feng nang imulat niya ang kanyang mga mata. Biglang. Boom! Ang mundo sa harap ng mga mata ni Zhao Feng ay nanginig, isang hindi mailarawang mapanganib na enerhiya na bumabalot sa bawat pulgada ng espasyo. Nagsimulang gumuho ang lahat. Habang inilalahad niya ang kanyang divine sense, higit sa kalahati ng ancient desolate realm of gods ang lumitaw sa kanyang isipan. Gayunpaman, ang buong ancient desolate realm of gods ay gumuho at naglalaho. Ang espasyo ay napunit at ang lahat ay nabubure. Ang sansinukob mismo ay nasa gitna ng pagkawasak. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay agad na pinatay. Kahit na ang mga god kings o mga Diyos ay hindi nakaligtas. Qingxen. Biglang tumawag si Zhao Feng. Ang puting barkong pandigma ay nilamon din sa pagkawasak. Sa huling sandali, inilabas pa ni Liu Qingxen ang Fanlun Ancient Sound Palace, ang pinakamataas na ancestral artifact ng Destiny God Eye, ngunit maging ang ancestral artifact ay napawi. Hindi. Anong nangyayari? Ang mukha ni Zhao Feng ay nanlamig sa gulat at ang takot ay nagsimulang humawak sa kanyang puso. Ilang sandali pa, nawasak ang buong mundo. Ang ancient desolate realm of gods ay nawala. Ang mga panlabas na sukat ay naglaho na rin. Wala na ang lahat, si Zhao Feng lang ang naiwan. Ito ba ang pagkakamali ko? Nakatayo si Zhao Feng. Naalala niya ngayon ang alamat. Ang kumpletong paggising ba ng kanyang Dream Ancestral ay ang humantong sa pagkawasak ng buong mundo. Ang mundong ito ay ngayon ay isang magulong walang laman na winasak ng mga mapanirang bagyo at puno ng mapanganib at nakakatakot na enerhiya. Si Zhao Feng ay nalulumbay, nalungkot at naalarma. May tao pa ba dito? Isang matanda at pabulong-bulong na boses ang nagsalita, ngunit ito ay tunog ng malakas at malinaw kay Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 1572. Ang katotohanan ng mundo. Sino nandyan? Ang nalulungkot na si Zhao Feng ay nanginginig sa pagkabigla, at parang nakakakita siya ng liwanag sa kadiliman.
Sa madilim at walang laman na mundong ito na walang buhay, saan nanggaling ang boses na iyon? Nararamdaman na lang niya ang walang katapusang fog ng magulong enerhiya sa paligid niya. Ang mga kulay at lakas ay tila walang kabuluhan sa lugar na ito. Naghalo ang oras at espasyo sa isang kompletong gulo, at nahirapan siyang makahanap ng reference point. Ito ba ang primal chaos na sinabi ng mga alamat na umiral na bago ang paglikha ng mundo? Sino nandyan? Yan ang tanong na dapat kong itanong. Ang bamulong na boses ay naglalaman ng catamaran ng isang taong bagong gising, ngunit naglalaman din ito ng isang primordial at sinaunang enerhiya. Imposibleng maunawaan ang lalim ng enerhiya na ito. Tila ito ay naglalaman ng lahat, ngunit ito rin ay tila isang napakalalim na kawalan. Bukod doon, nakita ng kanyang dream ancestral eye na medyo pamilyar ang enerhiyang ito. Whoosh! Whoosh! Ang enerhiyang ito ay nagdulot ng paglitaw ng mga ripples sa lugar ng primal chaos malapit sa Jiaofang. Anong uri ng pag-iral ito? Natigilan si Jiaofang. Kahit na sa kanyang dalawang ancestral eyes, hindi pa rin niya maarak ang tunay na kapangyarihan ng pag-iral na ito. Biglang bumuhos ang mga agos ng magulong enerhiya sa paligid niya. Sa katahimikan, lumitaw ang ilang uri ng nasirang mukha, na napakalawak na tila walang hangganan, sa ethereal na manipis na ulap. Simpleng outline lang ng mukha na ito ang makikita, pero parang langit ng mundo, at nakaramdam ng kaunting pressure si Jiaofang. Ito ay. Ang mga ancestral eyes ni Jiaofang ay sabay-sabay na pumiglas, at ang pakiramdam ng pagiging pamilyar na iyon ay lumakas at lumakas. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng isang ulila na sa wakas ay nakilala ang kanilang kapanganakan na ina. Ang katawan mo talaga ang may energy source ko. Ang malawak at ethereal na mukha ay tila nabigla, at tumitig ito sa ancestral eyes ni Jiaofang. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga ang may-ari ng mukha na ito. Nahulog siya sa mahabang katahimikan, tila may naalala. Pagkaraan ng mahabang panahon. Senior, sino ka? Hindi maiwasang magtanong ni Jiaofang. Ano ang nangyari upang mawala ang fan universe? Ito ay naglaho. Ang lahat ay naglaho. Ang fan universe, ang realm of gods, ang continent zone, ang Azure Flower Continent. Lahat ng alam niya ay nawala na lang. Ama, ina, Shinxin, Yufei. Sa primordial at magulong espasyong ito, nakaramdam si Jiaofang ng matinding kalungkutan at kalungkutan. Kailangan niya ng sagot. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita ang mukha. Naiintindihan ko. Tinitigan ni Jiaofang ang kanyang ancestral eyes sa napakalaking mukha. Hindi ko akalain na madyay gising pa ako. Ungol ng napakalaking mukha. Bagamat hindi malinaw na maaninag ni Jiaofang ang kanyang ekspresyon, natitiyak niyang hindi ito galit sa kanya. Sa mga mata niyang iyon, naramdaman niya ang masalimuot na halo ng emosyon. Ako ay nagmula sa Brahma Great World, na nawasak maraming edad na ang nakalipas. Ang pangalan ko ay Fangu. Brat, anong pangalan mo? Ang mukha ay muling nakatuon kay Jiaofang at ngumiti. Ang junior na ito ay si Jiaofang, at nagmula ako sa fan universe na nawala lang. Sagot ni Jiaofang. Dapat ay labis kang nagagalit at nalulumbay sa iyong sitwasyon ngayon. Tila naintindihan ni Fangu ang lahat at mukhang kalmado at matalino. Senior, turuan mo ako. Pinigilan ni Jiaofang ang kanyang pagkainip. Walang natira sa fan universe. Naglaho ang lahat, naiwan lamang ang kanyang sarili. Hindi. Parang may isa pa. Gayunpaman, nalilito at walang laman si Jiaofang. Tapos ang isang ito ay magsisimula sa simula. Ang pangalan ko ay Fangu, at sa primal chaos plane na ito, isa akong creator level na pag-iral. Sa isang hindi pa naganap na labanan laban sa pagkakaroon ng parehong antas, pinatay ko ang aking kalaban, ngunit ako rin ay talagang namatay. Ang lahat na nakaligtas ay ang natitirang kalooban at ang aking origin energy. Tila nalubog si Fangu sa kanyang mga alaala, at napakabagal niyang kausap kay Jiaofang. Mula sa mga unang salitang binigkas ni Fangu, naramdaman ni Jiaofang na may kakaiba. Creator level. Hindi pa niya narinig ang ganitong antas noon. Lahat ng bagay na umiral sa fan universe mo ay isang bagay na naisip ko. Ang mga ancestral gods na namatay sa iyong fan universe ay ituring na mga eksperto sa antas ng mundo sa primal chaos plane na ito.
Dahan-daang nagsalita ang ethereal na mukha. Mga ancestral god. World level sila. Paano ang mga god kings at mga Diyos? Lalong nabigla si Zhao Fang. Ang isang Diyos ay higit sa lahat ay nasa antas ng kalahating mundo. Ang isang dalubhasa sa antas ng mundo ay isang walang talo na pag-giral sa isang great world, na kayang pamunuan ang lahat, at kaya nilang malampasan ang great world upang lampasan ang primal chaos plane. At sa itaas ng world level ay ang creator level. Madalas silang may kakayahang magtatag ng mga bagong mundo at lumikha ng lahat ng bagay. Sagot ng mukha sa mga tanong ni Zhao Fang. Ang pinakamakapangyarihang mga eksperto ng Realm of Gods, ang mga Diyos, ay nasa kalahating world level lang. At ang mga ancestral god na kasangkot sa sinaunang digmaang iyon ay halos nasa world level. At ang mukha na ito ay minsan sa mas mataas na creator level. Gaano kakilakilabot ang labanan sa pagitan ng mga creator? Pagkatapos ng lahat, ang labanan ng pseudo-ancestral eyes ay iniwan na ang mundo sa pagkasira, habang ang isang labanan sa pagitan ng mga world-level experts ay esensyal na napawi ang great world na ang Fan Universe. At ang labanang ito ay karaniwang pumatay kay Fan Go, na naiwan lamang ang natitirang kalooban at ang kanyang origin energy. Kung gayon, ano ang nangyari sa Fan Universe? Malabong alam ni Zhao Fang ang sagot. Ito ay konektado sa alamat ng Ancestral Eye. Habang nabubuhay pa ako, kahit na ipinanganak ako sa Great Dao ng Primal Chaos, nagpa siya akong mag-alab ng isang bagong landas at itinatag ang Great Dao of Dream. Ang Dream Origin na nanatili ay lubhang espesyal. Ito ay may kakayahan na buksan ang panaginip sa katotohanan at isang pangarap na likhain ang lahat ng bagay. Nahigitin nito ang kapangyarihan ng isang ordinaryong creator. Bakas sa boses ng mukha ang pagmamalaki. Dream Origin. Yan ba ang Dream Ancestral Eye ko? Nag-isip si Zhao Fang. Ang paggawa ng mga pangarap sa realidad ay ang sukdulang ideal ng illusion daw, na gawing totoo ang ilusyon. Ang kanyang kakayahan sa realization ay isang maliit na pagpapakita lamang ng kakayahang ito. Ngunit ang Great Dao of Dream ni Fan Go ay maaaring lumikha ng lahat mula sa isang panaginip at higit na nalampasan ang kapangyarihan ng iba pang mga creator. Nang ako ay namatay, ang mga labi ng aking Dream Origin, na nawalan ng isang Panginoon, ay walang kamalay-malay na lumikha ng isang mundo upang ibalik ako. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang panaginip, sinubukan nitong mabawi ang aking Yuan Qi. Huminto ang mukha at tumingin kay Zhao Fang. Ang paglikha ng isang panaginip. Sinasabi mo ba na ito ay kung paano nilikha ang Fan Universe? Napabulala si Zhao Fang. Nangangahulugan ito na ang buong Fan Universe ay isa lamang panaginip na nilikha ng natitirang kapangyarihan ng creator na ito pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung ito talaga ang kaso. Kung gayon totoo ba ang nangyari sa panaginip na ito, o peke ba ito? Kung ito ay peke, ano nga ba si Zhao Fang? Kung totoo ang lahat, saan naglaho ang Fan Universe at lahat ng kakilala ni Zhao Fang? Oo, panaginip iyon. Ang mga salita ng ethereal na mukha ay nagpapatunay sa teorya ni Zhao Fang.